At ngayon, paano kung sinasabi ng kasaysayan na 2 beses nang na-reset ang mundo ng One Piece? Nahati ang kontinente, nalunod ang mga isla, at may isang lihim na piraso na kayang ibalik lahat. Bakit kaya nagbago ang mundo? Bakit binigyan tayo ni Oda ng clue dito sa mural? Ano ba talagang meron dito sa mural na ito? Samahan niyo akong halungkatin ang totoong kasaysayan ng 3 mundo, at alamin kung bakit ang One Piece ang susi sa lahat. Pero bago tayo magsimula, kalambangin mo na yan, para updated ka sa mga mainit-init pa na bagong chapters at analysis natin. Unang panahon, iisa lang ang mundo, isa itong napakalaking kontinente, walang hati at walang harang. Pero sa pagtatapos ng First World, nagbago ang lahat. Nahati ang mundo, at isang higanteng red line ang pumalibot sa buong mundo. Mula noon, nagkahiwalay ito. Pagdating naman ng katapusan ng Second World, mas lalong lumala ang trahedya, lumubog ang mga lupain, at ang mundo ay nahati pang lalo, at naging maliliit na isla. Ngunit ngayon dito sa kasalukuyang oras sa Third World, may nakatakdang mangyari, tatapusin na ang Great Flood, wawasakin ang Red Line, at ang mga basag-basag na piraso ng nawalang mundo ay muling magsasama, at sa wakas, magsama silang muli, lahat sa isang piraso, lahat parang iisang One Piece. At dito biglang luminaw ang buong kasaysayan ng mundo ng One Piece, ang pinagmulan ng Devil Fruits, ang Mother Flame, ang sinaunang walang limitasyong enerhiya na binanggit ni Vegapunk, ang katotohanan tungkol kay Nika, sa mga Lunarians, sa buwan, sa araw, at kung bakit ito ang susi sa pagdadala ng Dawn, at higit sa lahat, kung bakit 2 beses nang ni-reset ang mundo. Sa pinakabuod ng lahat ng revelasyong ito, isang bagay ang malinaw, ang One Piece ay kwento ng mga pangarap, at mula pa noong simula, iisa lang talaga ang hinahabol natin, ang pagsikat ng isang perpektong mundo. Kaya para masagot ang lahat, at oo, literal na lahat, simulan muna natin sa kung ano ang malinaw na kung ano ang nasa mural, dahil kahit napakalawak at komplikado nito, halos 71% ng ipinapakita rito ay diretsong makikita na natin. Sa kaliwang bahagi ng mural, malinaw na makikita ang isang napakalaking alyansa. Isang samahan ng iba't ibang lahi at bansa na sabay-sabay na lumalaban. Nariyan ang mga tagasunod ni Nika, ang mga samurai ng Wano. Ang mga Minks, pati ang mga Lunarians, makikilala sa kanilang apoy at pakpak. Ang mga Tontota, base sa kanilang maliit na katawan at mabalahibong buntot. Makikita rin dito ang mga higanti ng Elbaf, dala ang kanilang Viking helmet at kalasag. At higit sa lahat, nariyan din syempre ang sirena na prinsesa ng Propacia, si Poseidon mismo. Hindi lang yon, makikita rin ang mga higanteng balyena, katulad ng lahi ni Lebon, na malinaw na kabilang din sa alyansa bilang isang matatalinong lahi. Pero ang pinakakapansin-pansin sa lahat ay may isang higanti rito na sobrang laki, mas malaki kaysa sa lahat ng iba pa, tila isa itong ancient giant. At kapag sinuri mo ang itsura niya, ang buhok, ang 2 guhit, pati ang pantalon, halatang sinasadya nitong ipaalala ang imahe ni Ors. Kaya ang tanong dito, si Ors ba mismo ito, o mas posible, na si Ors ay inapo lamang ng mas sinaunang nilalang, na isang nilalang mula pa sa Second World, na kalaunan ay kinilala bilang Onigashima? Ano man ang sagot dito, malinaw ang isang bagay, ang mural na ito ay nagpapakita ng isang nagkakaisang mundo, lahat ng lahi, lahat ng bansa, lahat ng nilalang, magkakabit, magkakasama, lumalaban sa iisang napakalaking kalaban. At lahat ng ito ay tila umiikot sa isang dakilang apoy. At dito pa lang, ramdam mo na, hindi lang ito kwento ng digmaan. Ito ay kwento ng pagkakaisa, ng pangarap, at ng liwanag na darating pagkatapos ng kadiliman. Posibleng ang ipinapakita rito ay ang paparating na Final War, o kaya naman ay ang digmaan noong sa Void Century, sa pagtatapos ng Second World. Babalikan natin yan maya-maya, pero sa ngayon, tignan muna natin ang kanang bahagi ng mural. At dito, makikita natin ang mas maraming malinaw at pamilyar na detalye ng lore. Una, itong barko, halatang halata, ito ay ang Ark ng Noah, ang barko ng pangako. Magkapareho ang itsura, at makikita pa natin ang mga tao at hayop na pumapasok dito ng pares-pares. Isang malinaw na reference sa tunay na kwento ni Noah sa Biblia, kung saan isinakay niya ang tigda-2 nilalang ng bawat uri para iligtas sila mula sa pagbaha. Alam natin na ang Ark Noah ay ito ay ginawa para iligtas ang lahat, ginagamit dito ni Oda ang pagkakaparehong imahe sa totoong mundo, para agad nating maunawaan na ito nga ang Ark Noah na ipinapakita sa mural. At sa itaas naman nito, may isa na naman tayong makikitang pamilyar na imahe. Isang barkong lumulutang sa kalangitan na nagpapakawalan ng kidlat pababa. Hindi ito ang Maxim, pero malinaw na sinadya itong magmukhang bilang isang Maxim.
Ito ay marahil ang representasyon ng Uranus, ang sinaunang sandata na hanggang ngayon ay hindi pa natin direktang nakikita sa kwento. Ginamit lang ni Oda ang imahe ng Maxim dahil pamilyar ito sa mga mambabasa. Sa kwento, ang Maxim ang naging simbolikong precursor ng Uranus, isang sandata ng Diyos sa kalangitan na kayang magpadala ng enerhiya pababa upang burahin ang buong isla at magdala ng apokalipsis. Kung paano ang Maxim ay sandata ng langit sa isang arc, ganun ang papel ng Uranus sa buong kwento ng One Piece. Kaya kung titignan natin ang mural, sa itaas, may Uranus, sa ibaba naman, naroon ang Ark Noah, na nagliligtas sa iba't ibang lahi ng mundo, at parang makikita rin natin dito ang anyo ng isang dambuhalang elepante, na malinaw na si Zunisha. At sa huli, may isa pang bagong detalye na lumilitaw sa mural, isang napakalaking ahas, ang tinatawag na Great Serpent of Hell. Ang mural na ito ang nagkukumpirma na bahagi talaga ito ng mitolohiya ng mundo ng One Piece. Ngayong malinaw na natin kung ano-ano ang mga elementong ito, dito na tayo papasok sa pinaka-interesanteng bahagi. Dahil dito na rin nagsisimulang lumabas ang sagot para sa lahat. Ang tanong ng lahat, ano ang higanting araw na ito? At ano ang kakaibang enerhiya na nagkakalat sa buong mural? Sa totoo lang, nasagot na ang malaking bahagi nito sa Egghead Arc. Si Vegapunk, may isang pangarap, isang utopia, isang mundo na may walang hanggang pinagkukunan ng enerhiya. Kapag may di nauubos na enerhiya sa mundo, posibleng di rin mauubos ang lahat ng resources, gaya ng nakita natin sa kanyang laboratorio. At mahalagang tandaan ito, ang buong kwento ng One Piece, mula pa noong simula, ay umiikot na talaga sa tunggalian dahil sa yaman at resources, lupa, ginto, pagkain, at kapangyarihan. Paulit-ulit itong tema na laging ipinapahiwatig ni Oda dahil isa sa pinakamalaking ideya ng kwento ay ang labanan ng mayroon laban sa wala, at paulit-ulit ding ipinapahiwatig na ang ideal na mundo ay isang mundong may walang limitasyong resources. Ang mas mahalaga pa rito, malakas ang pahiwatig na noong panahon ng Second World, ang Ancient Kingdom ay may ganitong uri ng enerhiya. Sa Egghead, nalaman natin na ang ginagawa ni Vegapunk ay halos pagtangkang buuin muli ang teknolohiyang mayroon ang mundo noon. Ang misteryosong enerhiyang ito ang siyang nagpapagana kay Emmet, isang higanteng malinaw na produkto ng panahon ni Joy Boy. Alam rin natin na ang pinakamataas na imbensyon ni Vegapunk ay walang iba ay ang Mother Flame, ang tanging enerhiyang sapat ang lakas para pag-anahin ang ancient weapons, at maging sa mga hieroglyph ng Moon People, makikita na ang Mother Flame ay ang nagsilbing fuel ng mga sinaunang sandata. At pansinin nito, ang eksenang iyon sa hieroglyphics ay naganap din noong Second World. Ang mga taga-buwan ay bumaba sa lupa sa parehong panahon na ang Ancient Kingdom ay gumagamit ng sinaunang enerhiya. Hindi nakapagtataka kung bakit kilala ang Ancient Kingdom bilang isang sobrang maunlad na kaharian, at halos imposibleng pantayan daw kahit sa modernong panahon ng One Piece. Dahil kung totoo na nasolusyonan nila ang problema ng walang hanggang enerhiya, natural lang na umangat ang kanilang sibilisasyon ng lampas sa lahat. Sa madaling salita, enerhiya ang nasa puso ng lahat ng ito, pero mahalagang linawin na ang Mother Flame ni Vegapunk ay hindi pa kumpleto. Malinaw niyang sinabi na may isang mas sinaunang enerhiya na siyang nagpagana kay Emmet, isang enerhiyang hindi pa rin niya lubos na nauunawaan. Malaki ang posibilidad na ang Ancient Kingdom ay kayang direktang gamitin ang enerhiyang ito, at mula rito ay lumikha ng Mother Flames para paganahin ang kanilang mga sandata. Samantalang si Vegapunk ay kinailangan niyang gayahin lamang ang proseso dahil hindi niya maabot ang mismong pinagmumulan ng enerhiya. At ito din malamang ang dahilan kung bakit hindi perpekto ang kanyang Mother Flame. Babalikan natin ito mamaya. Ngayon, bumalik tayo sa kanang bahagi ng mural. Ang ipinapakita rito ay isang industrialisadong sibilisasyon, isang mundong mas advanced pa kaysa sa kahit anong kaharian sa kasalukuyang One Piece world. Maliban sa Egghead ang isla ng hinaharap, wala pa tayong nakikitang ganito kamodernong istruktura. Ang mga gusali rito ay mas kahawig ng modernong lungsod, hindi ng mga tipikal na kaharian ng One Piece. At ang pinakaimportante sa lahat, ang maliliit na energy orbs na makikita sa buong mural ay nasa bawat sulok sila. At sila ang pinakamahalagang susi sa kung ano ang pinaglalaban noon. Makikita natin sa sibilisasyong ito ang isang paulit-ulit na siklo, ang enerhiya ay pinapadaan sa mga makina, umiikot, at bumabalik muli, isang walang hanggang ikot ng enerhiya. Ito ang enerhiyang kailangan para malikha ang utopia na pinapangarap ni Vegapunk. Ito ang enerhiyang pinapatakbo ng Ancient Kingdom, at ito ang dahilan kung bakit ang kanilang mundo ay lampas sa lahat ng alam natin ngayon. Ang ipinapakita sa mural na ito ay ang hyper-advanced Ancient Kingdom. Isang sibilisasyong may walang limitasyong pinagkukunan ng enerhiya. At dito pa lang, maiintindihan mo na kung bakit kinailangang burahin ang kanilang kasaysayan. Alam kong may ilan sa inyo ang magsasabi na ang kanang bahagi ng mural ay tumutukoy daw sa First World dahil nakikita roon ang Big Serpent.
Pero tandaan natin ito, makikita rin natin dito ang Ark Noah na malinaw na ginawa sa pagtatapos ng Second World. At higit pa riyan, nakikita rin natin ang Uranus na nagpapaputok mula sa langit para bain ang mundo na eksaktong nangyari sa katapusan ng Second World. Kaya napakalakas ng ebidensya na ang ipinapakita rito ay isang hyper-advanced civilization na pinapatakbo ng tuloy-tuloy na siklo ng enerhiya, eksaktong-eksakto sa paglalarawan ni Vegapunk. Ibig sabihin, ang sibilisasyong ito ay walang iba kundi ang Ancient Kingdom mismo. At sa puntong ito, halos buo na nating nasosolusyonan ang Muriel. Pero alam ko, ang gusto ninyong pag-usapan ngayon ay ito, ano ba ang higanteng araw na ito? Paano ba konektado ang enerhiyang nakikita natin sa Muriel sa araw na iyon? Ano ang hawak ng figurang ito sa kaliwa at ano naman ang papel ng higanteng ahas sa dulo? Para masagot ang lahat ng yan, kailangan muna nating lutasin ang hiwaga ng mundo. Sa pag-unawa sa kasaysayan ng mundo, ang pinakamagandang simulan ay ang Second World. Dahil ito ang panahong pinakakumpleto ng impormasyon natin, at kapag naintindihan natin ito, kusang mabubuo ang larawan ng First World at ng Third World. Sa Second World, malinaw ang ilang bagay. Alam natin na bumaba sa lupa ang mga taga-buwan, at kasabay nito, umusbong at yumabong ang Ancient Kingdom. Naubusan ng resources ang taga-mga buwan sa buwan, kaya napilitan silang bumaba sa Blue Planet. At dito mahalaga ang isang konsepto, ang isang pangarap. Ang mga taga-buwan ay may pangarap, may nais silang makamit. Ganoon din ang tinatawag na half moon, na ayon sa marami, ay malinaw na tumutukoy sa Diklan, dahil ang simbolo nila ay ang kalahating buwan, at ang Diklan ang sentro ng lahat. Sila ang pinakapuso ng kasaysayan ng Second World at ang Void Century na matagal na nating sinusubukang maunawaan. Ang Will of D ay isang kaloob na ipinasa mula sa nakaraang mundo patungo sa kasalukuyan, at alam na rin natin na ang Diklan ay may malalim na koneksyon sa Ancient Kingdom. Kaya ngayon, may dalawang grupo tayo na parehong may pangarap sa iisang panahon, ang taong mga taga-buwan at ang Diklan. Kaya hindi ba't makatuwirang isipin na magkakaugnay ang kanilang mga kwento, mas lalo itong nagiging interesante kapag naalala natin na sa panahong ito rin nakamit ng Ancient Kingdom ang ancient weapons, at base sa mga hieroglyphics, malakas ang posibilidad na ang Uranus ay dinala mula sa buwan pababa sa lupa kasama ng mga taga-buwan. Pero ngayon, balikan natin ang mas malalim na tanong, ano ang araw na naging hudyat ng digmaan, at ano ang ibig sabihin ng taong naging Diyos? Ang taong naging Diyos ay malinaw na tumutukoy sa 20 human kings na nagwagi sa digmaan at idineklara ang kanilang sarili bilang mga Diyos. Ito ang eksaktong nangyari sa pagtatapos ng Second World, kaya ngayon, ang Celestial Dragons ang tinuturing ng mga Diyos ng Third World. Kaya ang mas mahalagang tanong, ano ang araw na kanilang winasak, at paano ito naghasik ng digmaan? Sa lahat ng tatlong teksto nito, iisa lang ang paulit-ulit na mensahe, ang araw. At mahalagang tandaan, ang araw na ito ay hindi ang Sun God na si Nika. Ibig sabihin, may ibang kahulugan ang araw na tinutukoy dito. At kapag bumalik ang araw sa pagtatapos ng Third World, tila doon lamang magkakaroon ng masayang wakas ang mundo. Sa Muriel, ang araw rin ang tila sentro ng labanan. Ngayon, pansinin nito, sa First World, ipinagbabawal nila ang araw, sa Second World naman, ang araw ang dahilan ng digmaan, habang sa Third World, ang araw ang magdadala ng kapayapaan. Para maunawaan kung ano talaga ang araw, kailangan nating pagsamahin ang nangyari sa Second World at ang inaasahang mangyayari sa Third World. At muli, sinabi na ito sa Egghead Arc, ang simula ng Final Saga, ang sagot sa Utopia, ang sagot sa pangunahing problema ng mundo. Sa buong One Piece, iisa ang ugat ng problema, ang kakulangan sa resources. At ang tunay na solusyon dito ay ang walang limitasyong enerhiya. Paulit-ulit itong binibigyang diin ng kwento, na darating lamang ang tunay na kapayapaan kapag lahat ay sapat na. Maging si Luffy ay naiintindihan ito, at malinaw na sinabi ni Vegapunk na posible lang ito, kung may walang hanggang pinagkukunan ng enerhiya, masakit man tanggapin, pero malinaw na ang Void Century War ay isang digmaan tungkol sa resources. Ang Ancient Kingdom ay may hawak na isang sinaunang enerhiya na nagbigay sa kanila ng kasaganaan at napakalaking kapangyarihan. At dahil sa enerhiyang yon, kaya nilang lumikha ng Mother Flame na nagpapagana sa ancient weapons. Si Imo, ang namuno sa 20 kaharian, ay nagnasa sa kapangyarihang ito, at alam nating totoo ito dahil hanggang ngayon, iyan pa rin ang layunin niya, ang angkinin ng ancient weapons para ideklara ang sarili bilang isang huling Diyos ng mundo, kahit pa ilubog niya sa dagat ang buong mundo, dahil gaya ng paulit-ulit na aral ng One Piece, ang kapangyarihan ay maaaring magdala ng kabutihan o kasamaan, depende na lang sa kung sino ang may hawak nito. Iyan din ang puso ng Void Century War. Si Imo ay nagnanais angkinin ang walang hanggang enerhiya ng Ancient Kingdom para gamitin ito sa paghahari niya. Kaya sa pagtatapos ng Egghead, tatlong bagay ang malinaw. Una, ang sinaunang enerhiya ang tunay na ninasa ni Imo at ng 20 kaharian.
Ikalawa, ang enerhiyang ito ay wala na ngayon, kaya hindi na nagamit ni Imo ang ancient weapon sa loob ng maraming siglo, at ngayon ay umaasa na lamang siya kay Vegapunk para muling likhain ang maliit na kopya nito, ang Mother Flame. At ikatlo, malinaw na ang utopia ay posible lamang kapag muling nabuhay ang walang limitasyong enerhiya. Dito nagkakabit-kabit ang lahat, ang araw na binabanggit sa mga teksto ay walang iba kundi ang sinaunang pinagkukunan ng enerhiya, ang salitang ang araw ay naghasik ng digmaan ay nangangahulugang pinag-agawan ng ibang kaharian, ang kapangyarihan ng Ancient Kingdom. Habang ang salitang, pinatay ng tao ang araw, ay tumutukoy sa pagkawasak ng Ancient Kingdom at sa pagkawala mismo ng araw, at ang pagbabalik ng araw ay ang muling pagsilang ng walang hanggang enerhiya na magdadala ng dawn sa mundo. Ngayon, bumalik tayo sa First World. Sa panahong ito, umiiral na ang araw, ang sinaunang enerhiya, pero ito ay ipinagbabawal. Isang tao ang lumabag sa patakaran at hinawakan ito. At ang taong iyon ay isang alipin, kung ipinagbabawal sa buong sangkatauhan ng araw, ibig sabihin, may ibang lahi na nakatataas sa tao noon. At dito ako magbibigay ng personal na hinuha, malaki ang posibilidad na ang Lunarians ay ang mga Diyos ng panahong iyon. Bago pa ang Celestial Dragons, ang Lunarians ang tinuring ng mga Diyos. At kung iisipin, ang apoy sa kanilang likod ay tila konektado sa Mother Flame at sa sinaunang enerhiya. Kung sila nga ang orihinal na may hawak ng araw, sobrang insakto nito sa kwento. At huwag kalimutan, mahilig si Oda sa cycle ng pang-aapi, ang dating inaapi ay nagiging makapangyarihan, at ang dating Diyos ay bumabagsak. Kung ang Lunarians ang dating namuno sa tao, at ang tao ay kalaunang naghimagsik matapos makuha ang araw, ay napaka One Piece na story nito. At matapos makuha ng tao ang enerhiya, nakagawa siya ng hiling. At doon naganap ang unang pagdating ng Sun God at nagbago ang mundo. Pero dito muna tayo hihinto, kailangan muna nating sagutin ang dalawang mahalagang tanong, una, paano eksaktong nagbago ang mundo? At ikalawa, literal ba talaga ang mga Diyos na binabanggit sa teksto? Mahalagang tandaan ito, ang tekstong ito ay relihiyoso, hindi literal na kasaysayan, ito ang paniniwala ng mga higanti, iniuugnay nila ang malalaking pagbabago sa mundo, sa mga Diyos, pero hindi ibig sabihin nito na totoong lumitaw ang mga Diyos. Paulit-ulit itong sinasabi ng One Piece na ang mga sinaunang tao ay nagbibigay ng relihiyosong paliwanag sa mga pangyayaring hindi nila lubos na nauunawaan. Maging ang pag-iral ni Nika, ayon kay Oda, ay hindi mahalaga kung totoo o hindi. Ang mahalaga ay ang paniniwala, dahil sa paniniwala, ang ideya ni Nika ay nagkaroon ng anyo sa pamamagitan ng Devil Fruits at ng mga pangarap. At kapansin-pansin, ito ay kahawig ng nangyari nang hinawakan ng tao ang araw. At ang pinakamalakas na ebidensya na hindi literal ang teksto ay makikita natin sa Second World. Hindi nilunod ng Sea God ang mundo, ginawa ito ng tao sa sarili niya, isang ancient weapon ng paulit-ulit na pinaputok sa isang madugong digmaan hanggang sa tuluyang bahain ang mundo. Pero sa relihiyosong salaysay, ito ay naging parusa ng Sea God, simboliko ang teksto, hindi literal, ganoon din sa First World, ang galit ng Earth God at ang Great Serpent ay relihiyosong bersyon lamang ng totoong pangyayaring unang pagbabago ng planeta, sa Second World, ang dagat ang sumira, sa First World, ang lupa. At dito pumapasok ang pinakamalaking pahiwatig ni Oda, ang Pangaea. Bago pa ang Pangaea Castle, ipinahiwatig na ni Oda ang ideya, ang mundo ng One Piece ay malamang naiisa lang na kontinente noon. Sa pagtatapos ng First World, nagkaroon ng unang cataclysm, dalawang bagay ang nangyari, nabiyak ang kontinente, at nabuo ang Red Line. Kaya sa relihiyosong kwento ng mga higanti, sinira ng Earth God ang lupa at pumulupot ang malaking ahas sa mundo. Tulad ng sinabi ni Dory at Brogy, ang Great Red Serpent ay walang iba kundi ang Red Line, walang talagang literal na ahas, allegory lang ito, kung paanong ang baha ay tinawag na galit ng Sea God, ang paghahati ng lupa at paglitaw ng Red Line ay tinawag namang galit ng Earth God. May totoong digmaan, totoong salpukan ng kapangyarihan, na humubog sa mundo katulad ng nangyari sa pagtatapos ng Second World. At tandaan ito, malamang na sa simula ng Second World, ang Lunarians ay nanirahan sa tuktok ng Red Line, pero matapos makuha ng tao ang araw, hindi na sila nanatiling alipin, at ang pinakamalakas na patunay na ang mundo ay dating iisa, tapos naging hati-hati, at kalaunan ay nalunod, ay nasa huling linya ng bawat teksto. Sa unang dalawang teksto ng mundo, matapos ang pandaigdigang trahedya, iisa lang ang sinasabi, na never shall they meet again. Sa dalawang unang mundo, may iisang malinaw na pattern, may isang bagay na nawawala o nahihiwalay sa napakalaking saklaw, at sinasabi ng teksto na hindi na ito kailanman maayos. Sa Second World, alam na natin kung ano yon, ang mundo ay nalubog ng dagat, at ito ay inilarawan sa relihiyosong teksto bilang isang galit ng Sea God, kung ganoon, sa First World, ang nangyari ay malinaw na may kinalaman sa lupa, dahil ang binanggit naman ay ang Earth God.
Idagdag pa rito ang Great Snake na malinaw na metapora ng Red Line at nagiging malinaw na ang tinutukoy dito ay ang pagbabago ng anyo ng mismong lupa. Sa pagtatapos ng First World, ang kontinenteng Pangaea na dating buo ay nabiyak at nagkahiwa-hiwalay at kasabay nito ay nabuo ang Red Line. Mula noon, ang mga piraso ng lupa ay hindi na muling nagtagpo. Pagdating ng Second World, ang mga kontinente naman ay nalubog ng dagat at ang lupa ay muling nawala magpakailanman, muli, never shall they meet again. Pero sa Third World, ano ang mangyayari? Lahat ay muling magsasama, all in one piece. At dyan na po, kitang-kita na sa harap natin ang buong kwento, ito ang epiko ng One Piece. Ang kwento ng isang mundong nabiyak, hindi isang beses, kundi 2 beses, at sa ikatlong pagkakataon lamang, na maayos at mabubuo itong muli. Pero magiging iba na ang pagkakataong ito, dahil alam natin na may mali sa First World. Ang tao noon ay alipin, hanggang sa dumating si Nika, at dito pumapasok ang susunod na tanong, paano dumating si Nika? Kung sinasabi nating ang mga kwento tungkol sa mga Diyos ay allegorical lamang, hindi literal, ngayon, maaari na nating sagutin ang pinakatagong lihim ng araw. Ang susi sa pagdating ni Nika ay isang simpleng pagbabago, may nangyari nang hinawakan ng tao ang araw, pagkatapos mahawakan ang araw, naghiling ang tao, at doon lamang dumating si Nika. At napakahalaga nito, dahil eksaktong ganito rin gumagana ang Nika Devil Fruit. Hinahangad si Nika ng mga tao, kaya siya ay umiiral sa pamamagitan ng kapangyarihan ng pangarap na nagkakatawang anyo bilang Devil Fruit. Kaya ngayon ang tanong, may koneksyon ba ang araw sa Devil Fruits? Ang sagot ay oo, naniniwala ako na ang araw ang nagbubukas ng kapangyarihan ng mga pangarap ng tao. At ito ang tunay na sagot sa misteryosong sinaunang enerhiya na hinahanap ni Vegapunk. Buong kredito kung kanino ito unang nanggaling, narinig ko ito sa isang napakagandang teori mula sa Hidden Island, na ang sinaunang enerhiya ng Ancient Kingdom ay walang iba kundi ang enerhiya ng mga pangarap ng tao. At kapag tinanggap mo ito, lahat ay biglang nagkakabit-kabit. Unang-una, ang walang hanggang kapangyarihan ng pangarap ay isa sa pinakamahalagang tema ng One Piece. Alam na natin na ang Devil Fruits ay isinilang mula sa pangarap ng mga tao, mula sa kolektibong unconscious, ibig sabihin, may literal na kapangyarihan ng mga pangarap. Kaya posible bang ang araw na hinawakan ng tao ang naging daan para ang kapangyarihan ng pangarap ay mag-manifest bilang tunay na enerhiya na dumaloy sa buong mundo? Ang parehong enerhiyang nakikita natin sa buong mural? Kung ganoon, nasa sagot nito ang 2 pinakamalaking misteryo, ang pinagmulan ng Devil Fruits at ang sinaunang energy source na tinutukoy ni Vegapunk. Ipinapaliwanag nito kung bakit ang paghawak sa araw at ang paghiling ay nagdala ng unang pagdating ni Nika. Pagkatapos ng sandaling iyon, ang mga pangarap ay nagkaroon na ng tunay at konkretong kapangyarihan. At kung alipin ka, ano ang pinakamatindi mong hihilingin? Siyempre, isang Diyos ng kalayaan na sana may darating para iligtas ka. Malamang, dito isinilang ang unang Devil Fruit at ang unang Nika user. At may malinaw na ebidensya na ang Sun God ng First World ay hindi literal na Diyos, kundi isang Nika na isinilang mula sa pangarap. Bakit? Dahil hindi dumating si Nika hanggang sa hinawakan ng tao ang araw, kung may literal na Diyos na si Nika, matagal na sana niyang sinagot ang panalangin ng mga alipin, pero malinaw ang mensahe ni Oda, hindi mahalaga kung totoo ang mga Diyos. Maging sa Skypiea, ipinakita na ni Oda na hindi tayo dapat ma-obsess kung alin ang tunay na Diyos. Ang tunay na mahika ng One Piece ay nanggagaling sa tao, sa lakas ng ating paniniwala at pangarap. Ang dahilan kung bakit nabuhay ang konsepto ni Nika ay dahil hinawakan ng tao ang araw, dahil ang araw ang tila nagdadala ng dream energy sa realidad, si Nika ay isinilang mula sa pag-asa, dahil lahat ng bagay sa mundo ay isinilang mula sa pag-asa, at sa sandaling iyon, ang enerhiya ng pangarap ay naging tunay na enerhiya, ang pinakamalinaw na ebidensya nito ay ang kanang bahagi ng mural. Ang kakaibang siklo na makikita roon ay nagiging ganap na lohikal kapag tinanggap natin na ang mga pangarap mismo ay ang sinaunang energy source. Ito ang enerhiyang lumilikha ng Devil Fruits, maaaring gawing Mother Flame at nagpapagana ng buong sibilisasyon, mula nang hinawakan ng tao ang araw, ang mga tao mismo ang nagdala ng enerhiya. Makikita natin sa ibaba ng mural ang mga taong namamatay, may mga halo habang bumababa, palatandaan ng pagpanaw. At sa kabilang panig, makikita natin ang mga bagong silang, umangat na may sari-sariling pangarap. At ang pinaka-importanteng detalye, may ilang tao na bago mamatay ay ipinapasa pa ang kanilang enerhiya sa susunod na henerasyon, at ano yon? Pagpapamana ng pangarap, eksaktong tugma ito sa isa pang pinakamalaking tema ng One Piece, ang pagpapasa ng will. Matagal na tayong sinabihan ni Oda na ang Infinite Flames ay ang kapangyarihan ng pangarap, at sa Egghead, sinimulan ng gawing literal ni Oda ang mga temang ito, hindi lang pala simboliko ang pangarap, isa pala itong tunay na energy source.
Si Vegapunk ay kinailangang gumawa ng Mother Flame sa sariling paraan, pero may panahon noon na ang enerhiya ay nasa paligid lang at maaaring direktang gamitin. Ito ang parehong enerhiya na nagpapagana kay Emmet na hindi maunawaan ni Vegapunk. At bakit hindi na natin ito magamit ngayon? Dahil ayon sa teksto ng Second World, nawala ang araw sa Great War. Ang parehong araw na nagpalaya sa enerhiya ng pangarap sa First World ay nawala sa Second World. At kailangang mabawi ito para dumating ang dawn sa Third World. Malinaw na ang malaking digmaan sa Muriel ay umiikot sa araw, at dahil alam natin na ang finale ng kwento ay isang malawakang digmaan para sa One Piece, siguro naman lohikal lang na isipin na ang araw ay ang One Piece. At tandaan, ang araw sa Muriel ay hindi simboliko lang, tahasan itong inilalarawan bilang pisikal na bagay na may napakalaking kapangyarihan. Sinasabi pa nga na nagbago ang mundo noong unang nahawakan ng sangkatauhan ng araw. Ngayon, kapansin-pansin, kahit na umiiral ang araw noon, wala na ito sa modernong mundo, pero alam natin na papunta tayo sa isang dawn of the world, na nagpapahiwatig na babalik ang araw, kaya kung ibuod natin, ang huling digmaan ay tungkol sa araw. Ang Muriel ay tungkol sa digmaan para sa araw, at ang araw ay isang bagay na may kapangyarihang baguhin ang mundo. At higit sa lahat, ang pag-angkin sa One Piece ay magdadala ng dawn, at ang pag-angkin sa araw ay malinaw na sumisimbolo sa liwanag, lahat ay nagtutugma. Idagdag pa rito ang sinabi ni Vegapunk, na may isang bagay na misteryosong nawala sa mundo mula pa noong panahon ng Ancient Kingdom, isang espesyal na uri ng enerhiya, isang halos walang hanggang power source na dating taglay ng Ancient Kingdom, at ang Mother Flame ay maliit na kopya lamang ng kapangyarihang iyon. Ang Void Century War ay digmaan para angkinin ng araw. At sa kasukdulan ng digmaang iyon, nawala ang araw sa mundo. Marahil dahil ipinadala ito ni Joy Boy sa malayong hinaharap, kung saan hindi ito maaangkin ni Imo, nawala ang araw. Nawala ang walang hanggang enerhiya, ang mundo ay literal at simbolikong nalugmok sa dilim. Habang ang kasamaan ng namayani, pero sa malayong hinaharap, may ipinangakong araw na darating, isang araw kung kailan babalik ang araw sa mundo, at ang lahat ng nagmana ng kalooban ni Joy Boy ay naghahanda, para sa sandaling iyon, ang tamang tao ang makakaangkin sa araw, wawakasan ang paghahari ng kasamaan at dadalhin ang tunay na dawn of the world, pero syempre hindi iyon mangyayari ng walang digmaan. At kung parang baliw pakinggan na ang pangarap ay pwedeng gawing enerhiya, tanungin mo ang sarili mo, hindi ba't yun na mismo ang Devil Fruits? At tingnan din ang isa pang tema ni Oda, ang willpower. Paulit-ulit tayong sinabihan na mahalaga ang lakas ng loob, ambisyon, at paninindigan, hanggang sa malaman natin na ang will ay nagiging literal na kapangyarihan. Yan ang haki mismo, ang kalooban ng tao na nagiging tunay na enerhiya, na kayang maghati ng langit. Kung ang will ay may enerhiya, at ang pangarap ay may enerhiya, natural lang na ito ang tinutukoy ni Vegapunk, enerhiyang makikita sa Muriel, ito ang enerhiyang dinadala ng tao, ito ang enerhiyang ipinapamana, ito ang enerhiyang dating ginawang Mother Flame at nagpapatakbo ng mundo. Nang hinawakan ng tao ang araw, pinalaya ang kapangyarihan ng pangarap, nagsimula kay Nika, ang unang hiling, ang unang Devil Fruit, ang unang tagapagdala ng kalayaan. At pagkatapos nito, isang napakalaking sigalot ang sumiklap. Isang digmaang nagpahati sa mundo at lumikha ng Red Line. Kung huhulaan ko, ito ay dahil sa sandaling iyon, bumahan ng pangarap na enerhiya ang mundo, at nagsimulang magsilang ang Devil Fruits, at ang mga unang Devil Fruits, kasama ang Nika, ay ang pinakamalalakas, mga kapangyarihang kayang wasakin ang mundo mismo. Alam na natin kung alin iyon, at kung titingnan ang simula ng Second World, biglang nagiging malinaw ang unang linya ng teksto. Sinabi dito, the forest god sent devils into the world. Kung nagsimulang magbago ang mundo pagkatapos mahawakan ang araw, natural lang na sa Second World lumaganap ang Devil Fruits. Ang mga demonyo rito ay malamang mga Devil Fruit users, at ang Forest God, simple lang, ang Devil Fruits. Natural silang iuugnay sa puno, sa relihiyosong salaysay ng mga higanti, iisipin nilang ang ganitong kapangyarihan ay galing sa Forest God. Marami ring naniniwala na ang Devil Fruits ay nagmula sa isang puno lamang, ang Eve Tree, at sa Muriel, makikita nga natin ang isang Diyos sa ibabaw ng Great Tree. At mas lalong tumitibay ang teoryang ito kapag napansin natin ang isang bagay, wala ng mga bagong Devil Fruits ngayon. Sa Third World, may mga encyclopedia ng lahat ng Devil Fruits. Kung bunga ng pangarap ang Devil Fruits, bakit wala nang nadadagdag? Ang sagot, wala na ang araw. Ang araw ang conduit ng enerhiya, nang mawala ito, nawala rin ang kakayahang mag-manifest ng bagong Devil Fruits. At kung iniisip mong pinapatay ng teoryang ito ang ideya ng mga Diyos, ay hindi, pinapatunayan lang nito ang tunay na mensahe ng One Piece, anumang bagay ay nagiging totoo kapag sapat ang paniniwala ng mga tao. Kaya oo, ang mga Diyos ay umiiral sa anyo ng Devil Fruits, ang Nika Fruit ay umiiral dahil milyon-milyon ang naniniwala sa Sun God.
Ngayon, pumasok tayo sa Third World, ang kasalukuyang panahon ng One Piece. Sa unang tingin, parang diretso na ang mangyayari, darating ang Sun God, sasayaw si Luffy, at ililigtas ang mundo. Pero mas mahalaga sa lahat, babalik na ang araw na nawala simula pa noong sa Second World. At kapag bumalik ang araw, maaayos na mismo ang mundo. Kapag sinabing, they will meet again, ang ibig sabihin nito ay, babalik ang mga lupang nalunod, mawawasak ang Red Line, at mabubuo muli ang Pangaea, isang buong mundo. Kung paano eksaktong mangyayari ito, mahirap pang tukuyin ngayon. Pero malinaw na babalik ito sa pinagmulan ng lahat, ang araw, at sa misteryosong kapangyarihan nitong ginagawang enerhiya ang mga pangarap. At ngayon, tanungin natin ang pinakamahalagang tanong, ano ba talaga ang kwento ng One Piece sa likod ng tatlong mundong teksto nito? Hindi lang basta random lore ang ginagawa ni Oda, ito ay isang malinaw na mensahe, ipinapakita niya ang pagbagsak ng dalawang mundong may kapintasan, bago tuluyang malikha ang tunay na utopia. First World, isang buo ang mundo, pero hindi ito perpekto, may mga Diyos na malupit, at ang tao ay alipin, hanggang sa may humipo sa araw at naghangad ng kalayaan, at doon nagsimulang magbago ang lahat. Sa Second World, ito ang panahon ng mga pangarap, lumaganap ang Devil Fruits, pumunlad ang Ancient Kingdom gamit ang walang hanggang enerhiya, pero may problema, sila lang ang umunlad kaya nagdulot ito ng inggit, digmaan, at pagnanais na angkinin ang kapangyarihan. Sa huli, korap na puwersa ang namuno, at mas lalong nabasag ang mundo. At sa kasalukuyan ng Third World, ito na ang panahon ng pagsasaayos, babagsak ang masasamang puwersa, mababalik ang mundo sa dati, pero sa pagkakataong ito, walang pang-api, walang nagtatago ng kapangyarihan, ang araw at ang enerhiya ng mga pangarap ay ibabahagi sa lahat, lahat ay mabubuhay magkakasama, in One Piece. At kung iisipin mo ng mabuti, lahat ng ito ay consistent sa mensahe ni Oda mula pa noon. Paulit-ulit niyang ipinapakita ang isang mundong hati-hati ang mga lahi, naglalaban ang mga bansa, pinag-aagawan ang lupa at yaman, at may iilang naghahari sa nakararami, at paulit-ulit din niyang ipinapakita kung ano ang ideal na mundo. Tingnan mo ang Skypiea, isang mini version ng buong One Piece story. Sa dulo nito, ipinakita ang mundong, iisang lupain, iisang tahanan, iisang yaman na pinaghahatian ng lahat, at sa gitna ng utopia na iyon, isang apoy, simbolo ng araw. Kaya malinaw ang sagot, ang tunay na Dawn ay isang mundong walang hangganan. Walang isla na naghihiwalay, walang lahi o bansang mas mataas kaysa sa iba. Isang malawak na lupain kung saan sapat ang yaman para sa lahat. Ito ang pangarap ni Vegapunk, ito ang pangarap ni Luffy, at ito ang tunay na mahika ng One Piece, ang kapangyarihan ng mga pangarap, na kayang magbigay buhay sa isang perpektong mundo, ang kulang na lang ay ang araw na ipinadala sa hinaharap, hindi darating ang tunay na Dawn hanggat hindi bumabalik ang araw at ang walang hanggang enerhiya ng mga pangarap, kaya ikaw, ano sa tingin mo, paano magtatapos ang Final War ng Third World? Huwag maiyang i-comment sa baba ang mga teorya mo, at kung nagustuhan mo ang video na ta, penge po ng kahit isang like lang. Salamat sa panonood hanggang sa muli.